Morning guys. Ay, Lunes na naman. Pasukan na naman guys. Bali nakaalis na yung mga bata. Si Mia ay kakaalis lang din. Tayo may pasok din ngayon pero late ang pasok natin guys. Alas 11 pa. Dun sa part-time natin. So, bale wait lang guys ha. Medyo alanganin tayo guys. Medyo alanganin tayo kasi medyo mas late yung pasok natin. Tapos siyempre alam niyo naman si Seth, 'di ba? Umuwi nga ng ano. Hindi ko alam kung maabutan ko siya. Kaya ngayong umaga ay nagluluto na ako ng ng aalmusalin. Ng aalmusalin. Ano ba yan? Nagluto na ako ng palibasa. Di pa ako nag-aalmusal eh. Nagluluto na ako ng pang-lunch niya. So, nagluluto ako ng nilaga ngayon. Ang mahirap lang dito, ang gamit ko kasi ay ribs. So, ang hirap palambutin. Ano na eh. Mag-aalas 9 na ng umaga, guys. Ang pasok natin ay 11. At medyo malayo-layo yung biyahe natin ngayon. Sana tapos ko itong mag-i-edit pa sana ako kasi mag-upload ako ngayong araw. Siguro hapon ko na yun ma-upload. Hapon ko na yun ma-upload guys. Kasi mo hindi makakapag-edit. So ayan, yung pinapalambot nating karne ng ribs. Hindi ko alam kung anong oras matatapos yan. Yung mga gulay naman, ayan, na-prepare na natin. So, ayan, yung bok choy. Kasi di ba natatandaan nyo na kapag nakapamili ako dun sa wet market nung nakaraan. So, dumaan ako dun sa Chinese store at bumili ako ng bok choy. So, bumili akong tokwa tsaka bok choy. Yung tokwa nakain na agad natin nung nakaraan, guys. So, yung nilaga na niluluto natin, binawian na lang natin ng maraming gulay. Kasi nga, hindi rin ako pwede ng... Alam niyo na yun, guys, diba? Dahil nga, parang nakadiet pa ako hanggang ngayon. At, kailangan pa rin nating kontrolin yung pagkain natin ng kanin. Syempre yung mga matataba, katulad niyan yung nilaga ribs, medyo mataba yan. Kaya iiwasan natin yung karne, yung mga gulay lang ang papapakin natin dyan guys, kaya dinamihan ko talaga. Di pa ako nag-aalmusal eh. Ito na naman ang problema ko mamaya, sigurado gutom na naman ako pagkatapos ng trabaho. Bali, nasundo ko na yung mga bata. Ayan na sila. Nag-ano na ako guys. Yung mga yun, lalapit na yun. Hahabol ako ng edit. Kahit konti lang, matapos ko lang to. Para mamaya pag uwi ko, thumbnail na lang, tapos upload na. Tutupi tayo ng damit. So, ito yung upload natin mamaya. Okay. Morning guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa Barberini. Bale, Martes na ngayon, no? Martes ng umaga, 9 o'clock. May pasok tayo guys, pero nandito tayo ngayon sa Barberini kasi magdi-deliver ako ng chili garlic na gawa natin. So, dadaling ko siya ngayon kay Kuya Boyet. Yan, dito sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. So ito ang Barberini. Dati rin akong dito nagtatrabaho. May pinapasukan din akong trabaho dito dati, guys.
Kasi Kuya Boyet, laging ano yan, lagi yung kapag may chili garlic tayo, suki ko na yan. Automatic ko order yan kapag nag-post ako or nag-post si Mia, matik yan, dalawa ang kinukuha niyan. Itong Barberini guys, bale part na rin to ng sentro ng Roma. So dito pwede mo nang mapasyalan yung parang Piazza Barberini. Tapos Fontana di Trevi guys, dito ang daan papuntang Fontana di Trevi. May nakasabay pa tayo mga nagtutur guys. So, sa sentro yan ang mga madalas mo makakasalubong mga nagtutur. Ito naman yung ano, Il Messaggero. Yung Il Messaggero parang ano yan sa atin, Manila Bulletin. Yan. Parang Manila Bulletin yan. Il Messaggero. Ganda rin dito guys, marami ring ano, mga shops na pwedeng pag-shoppingan o pamilihan. Okay, so ito yung pinaka-hotel na pupuntahan natin. Diyan natin imimit si Kuya Boyet. Sakto, green. Okay. So, tawagan ko lang siya guys. Putulin ko muna yung video. Kunin na natin yung order niya. Nandito sa bag eh. Kaya ako nagdala ng bag na malaki. Ito yung order niya guys. Ayan o, dalawa. Okay. Hintayin natin siya dyan lumabas. Bigay natin yung order niya. Kasi Kuya Boyet guys, ano yan, dati ko yung kasama sa trabaho. Kasama ko siya nagtatrabaho noon dun sa luxury B&B na sinasabi ko sa inyo. Doon malapit sa May Fendi. Ayan, ayun no? Yes, Kuya Boyet. 10. Ay, grazie Kuya. Next time ulit. Next time. Ingat, ingat. Ciao, ciao. Ayun, mabilisan lang kasi ano, may pasok pa siya. Nasa kalagitnaan siya ng trabaho eh. Okay, so balik tayo sa metro guys. At tayo naman na magtatrabaho. Pasok tayo sa work. So, diba, ayos din bukod sa part-time natin, meron din tayong sideline. Maganda talaga dito sa sentro guys. Iba ang ano dito. Iba ang vibes talaga kapag sa sentro ka nagtatrabaho. Matao pero masaya rin at the same time. Kasi syempre nga, ang dami mong nakikitang mga tao. Okay, balik lang tayo doon sa metro at sasakay ulit ako papunta na sa trabaho. Kita-kita na lang ulit tayo mamaya. Kita niyo yung mga nakapila na yan guys. Ano yan? Yan yung mga sasakay ng mga tour bus. Yung mga hop on and hop off na bus. Dito kasi usually ang ano, ang start ng tour. So dito sila nagsasakay sa part na to. Tapos dito rin nila ibinababa. Yan. Yung sinasabi kong hop on and hop off na bus, yun yung ano, yung parang London bus, yung may yung double decker na open yung itaas. Ano yan, yung mga ano nila, nag-o-offer ng ano, nag-o-offer ng tour. Wala yung bus eh. Tara na. Metro na tayo. Okay guys, so nandito na tayo sa isang apartment or casa vacanza na nililinis natin guys. So ito medyo
Luma ang style nito compared dun sa isa nating nililinis. Mas bago. Tsaka mas modern yung style. Ito medyo luma siya. Pero ayos lang. Pwede na. Ito yung kwarto niya. So, ito maayos naman. Hindi naman ganun kagulo. Ayan, maayos naman siya. So, dalawang kwarto to guys. Ito tsaka ito. Yan. Pero ito, iiwan lang natin ganito. Kasi ang gagamitin lang, ayun lang isa. So, ito, we'll leave it like this. Lilinisan lang natin yung sahig nito. Ito naman yung banyo niya. Yun. So, okay naman. Di siya ganun karumi. May mabilis lang din tayo dito palagay ko. Sige, trabaho muna tayo. Okay guys, so natapos na tayo. Ayan, naka-ready na ako. Pero, medyo natagalan tayo ngayon dito. Inabot tayo ng 1 oras sa paglilinis dito. Kasi, akala ko, okay naman, di ba? Kanina, parang ang linis naman ng bahay. Pero nung pagbukas ko kasi nitong oven, may iniwan pala ditong mga kawali na pinagprituhan ng, hindi ko alam kung anong pinagprituhan doon. At masyadong madumi, nilinis pa natin. Kaya medyo doon tayo natagalan. Tapos dumating yung may-ari, chinek lang niya ako, chinek lang niya yung bahay, pero okay naman. So ngayon, paalis na tayo guys. So, tayo na natin yung ilaw. Sara na natin to. Lock natin guys. So, uwi na tayo. Kita-kita tayo dun sa bahay guys kasi ikukwento ako sa inyo pag uwi natin. Pag uwi ko pala. So, kita tayo sa bahay guys. Okay. Bisitahin lang natin tong natin, mga halaman natin guys. Ito, diniligang ko to eh. Kanina. Alam nyo guys, di ko alam kung makaka-harvest pa ako dito. Marami siyang bunga pero parang hindi na siya lumalaki. Kasi mabilis na lumubog yung araw guys. Pa lang, 5 o'clock pa lang, madilim na. 4:30, wala nang araw dito. Kaya hindi ko alam kung maha-harvestan ko pa tong kalamansi na to. Sayang ang dami niyang mga bunga. Yan, so tayo naman guys, ay, nakauwi na At meron tayong i-check sa email guys. Bali kasi kanina habang nandun tayo sa trabaho natin actually bago pa ako, habang nasa metro pa lang ako, pagkagaling natin kay Kuya Boyet, pagsakay ko ng metro ay may na-receive na akong email mula dun sa hotel na in-applyan nga natin should I say pagtatrabahuhan natin, parang ganun. Bali, di ba nasabi ko nga sa inyo na meron silang papipirmahan sa akin na i-email nga daw nila sa akin. And dumating na siya guys. So, na-receive na natin yung email kanina habang papasok tayo dun sa trabaho. Okay. So, check natin guys yung email natin. Okay. Bali, nabuksan ko na to guys. Ito siya. Ayan makikita nyo bukas na siya. I-blur ko na lang yung pinaka document na pinadala nila sa akin. Kasi syempre, tawag ito medyo confidential siya. Hindi natin siya pwedeng ipakita. I-blur na lang natin guys. Ayun. So, ito siya. Okay. Lettera di impegno per l'assunzione del signore Abad Patrick Hazel. Okay, so itong pinadala nila guys ay hindi pa ito kontrata. Okay, so ito ay lettera di impegno lang or commitment letter. Yan, commitment letter.
Ano ba yung commitment letter, guys? So dito ay nilagay lang, pinaliwanag lang nila briefly meaning maiksi, no? Yung magiging kontrata natin sa kanila. So hindi pa ito yung pinaka-kontrata. So dito parang dinidescribe lang nila kung magkano yung approximately na marireceive natin na sweldo. Dito ay sinasabi lang din nila na okay, so dito sinasabi lang din nila na 20 days before mag-start tayo sa trabaho ay magpapasabi na sila in advance, ano, para kumbaga ma-ready rin natin yung sarili natin. So, yun. Tapos, yun nga, pinaliwalag ng nila yung kung ano yung magiging kontrata natin sa kanila. So, ito guys ay ano lang, ano no, kumbaga, pag pinirmahan natin to, ibig sabihin committed na tayo sa kanila. Ang ano lang nito guys, ang parang parang downside lang nito is hindi pa nila na iaano sa atin, hindi pa nila na di-disclose, no, kung kailan yung eksaktong petsa na mag-umpisa tayo sa kanila or magtatrabaho. So, kahit pag pinirmahan natin to, it doesn't mean na mag-uumpisa na tayo within 20 days, no? Hindi pa. So, binibigay nila to for the assurance na interesado ka talaga sa trabaho at tutuloy ka, no? Once nasabihan kanila na mag-uumpisa na yung trabaho. Bakit may ganito, guys? Kasi yung hotel na in-applyan natin ay magbubukas pa lang. Okay, so hindi ito ongoing hotel. Yung ongoing hotel nila ay puno sila ng tao doon. Nag-hire sila ngayon doon sa isa pang hotel na bubuksan nila. Kaya nagbibigay sila nito for assurance na lahat ng hinire nila ay tutuloy talaga, or yung lahat ng lahat ng hinire nila or tinanggap nila during the interview ay tutuloy talaga, no? Okay, so nakalagay din dito, no, na kapag nag-sign na tayo rito, dumating yung time na nire-renounce na natin, renounce ba ang tamang term doon? Na ayaw na nating tumuloy kasi napirmahan na natin to, no? It will be ineffective, no? So magkakaroon tayo ng problema kung once na pinirmahan natin to ay pagdating ng araw na magumpisa na tayo ay hindi tayo tumuloy. Yun, basta ganun. So once na mag-sign tayo dito, guys, ibig sabihin committed na tayo sa kanila. Okay, so pirmahan na natin. Okay. Okay. So ngayon ay ano bang petsa ngayon? October 28. October 28, 2025. Okay, tapos lalagyan na natin yung pirma natin. Saan na yun? Teka lang. Ito. Okay. So, yan. So, napirmahan na natin, guys. Ilagay na rin natin yung date kung kailan natin siya natanggap. Okay, so papadala na natin to, guys. Panalangin na lang natin na maging okay ang lahat, no? Lalo na kapag nakapag-start na tayo sa trabaho. Na maging maayos yung magiging trabaho ko sa kanila at maging maayos din yung pagpapatrabaho nila sa akin at yung mga magiging kasama natin doon. So, yun. Gugutom na ako eh. So, mag-iinit muna ako ng ulam at manananghalian muna ako. Kita-kita ulit tayo mamaya, guys. Okay, guys. So, update lang dun sa health din natin, no, guys. Itong 2 araw na nakalipas, Linggo at Lunes, ang lunch at dinner natin ay hindi tayo nagkanin. So, talagang yung mga ulam lang, gulay, yun lang pinapapak ko eh. Gulay, tapos kukuha lang ako ng konting karne para kumbaga pampabigat sa tiyan, no? Yun nga lang, kanina, nagtatrabaho ako. Ay, hindi nagtatrabaho. Nung pagkatapos ko magtrabaho kanina, parang feeling ko nangihina ako. Parang feeling ko lang kasi wala naman akong pang-test eh. Feeling ko parang baka mamaya bumaba masyado yung sugar ko. Parang gano'n. Kasi nga 2 araw tayong hindi nagkanin. Hindi tayo nagmamatamis. Totally, wala tayong matamis, guys.
Yun nga kanina, sabi ko ba't parang nanghihina ako? Nag-almusal naman ako. Ang inalmusal ko pa kanina ay cornetto or yung croissant na integrale. Integrale yun yung ano ano bang type sa English yun? Nakalimutan ko na. Yung, kumbaga sa rice, brown rice siya. Parang gano'n. Nakalimutan ko pa yung term sa English. Nakakabwisit naman. No? Anyway, basta integrale siya na plain croissant lang. Tapos nag-cappuccino lang tayo kaninang umaga. Tapos yun nga, nung habang pauwi ko, sabi ko, parang ako nanghihina. Tapos yung hina ako ay hindi siya gutom eh. Parang, yun nga, parang tumakbo sa utak ko, hindi kaya parang sumobra naman ako sa baba ng sugar ko. Kaya magkakanin tayo ngayon. So, ulam natin nilaga. Tapos nag half rice lang tayo. So, instead na 2/3, half rice yung kakainin natin ngayon. Tapos, good news din kasi ilang araw na medyo maganda ang BP natin. So, naglalaro siya sa 128/70, ganyan, 130. So, yung pinakamataas na sukat ko na lang lately is like 131 o 132. So, sa ilang days natin na nagda-diet or hindi nagkakanin at hindi nagsusugar at hindi tayo masyadong nagsusugar intake ay mukhang effective, guys. Kasi usually kapag nagbi-BP ako 140, 141 ganun. 142. 'Di ba nung bago nga tayo mag-start nung pagda-diet, 'di ba? Dahil pinag-diet nga tayo ng doktor natin, ang sukat ko, guys, 157, 152. Kasi grabe talaga ako magkanin. Tapos minsan nakakadalawang ulit ako ng kanin. Tapos yung karne ko sangkatutak, alam niyo yun. Kaya buti na lang, guys, natutunan na rin natin kumain ng gulay. Kaya medyo hindi na natin problema yung pagkain ng gulay. Okay din siya. Yun nga lang siguro yung katawan ko ay hindi pa ganun kasanay, no? Syempre ilang taon puro kanin ang kinakain natin tapos biglang ganito, di ba? Yun, guys, in-update ko lang kayo na mukhang effective yung diet na ginagawa natin. Malalaman natin yan, guys, pagbalik natin doon sa pharmacy, i-check nila ulit yung sugar ko, i-check nila ulit yung cholesterol level ko. At doon natin makikita, guys, kung ano yung naging resulta ng 20 days nating pagda-diet. Pero, yun ay sa pharmacy lang. Yung sa mismong doktor natin, pinagda-diet niya tayo sa loob ng 3 buwan at pagkatapos, bibigyan niya tayo ng full blood analysis. Ipapa-full blood analysis niya tayo. Kaya 3 buwan pa natin gagawin tong ganitong klaseng pagkain, guys. Yun, kain muna ako. Gutom na ako eh. Hey guys. So, ang ulam natin ngayon ay isda ulit. Guys, yan. So, ito ang ating dinner. Siyempre, para rin mas healthy sa atin, i-oven lang natin yan, guys. Bawal na tayo sa masyadong mamantika. Kaya, imbis na iprito natin, guys, i-oven na lang natin. So, baling gagawin lang natin dito, guys. Ang ginawa lang natin dito, guys, ay pinatakan ko lang siya ng lemon. Tapos, as usual, yung binudburan lang natin ng asin. Tapos, olive oil. Tapos, papalamanan ko lang yung, yung parang belly niya ng mga slice ng lemon. Yun. Tapos, oven na natin. Yun na yun. Yan. So, yung mga ganito kaninipis, guys. Ipapalaman natin sa tiyan. Mga 2 lang pwede na. Kasi gagarnish na lang natin to, guys. Kapag ka naluto, gagarnishan lang natin yan ng parsley sa ibabaw. Yun na. Tsaka crispy garlic. Crispy garlic. Grabe, guys, nakikita nyo may usok. Galing sa loob ng bahay yan. Ang usok ng ang usok ng isda. Mamma mia. Ayan, naka-oven siya. Ang usok. Oh, pag labasan yung usok, oh. Mamma mia talaga, oo. Napasin ko na lang kasi kayo nandito ako sa sala. Buti na lang, itong sala namin, may kurtina. So, hindi siya masyadong ng usok. Paglabas ko dito, sabi ko, bakit parang cloudy, sabi ko.
Yung pala puno ng uso. Ito nga, sinara ko tong kwarto namin. Tapos, kausap ko si Mia. Habang kausap ko si Mia dito, nakatayo ako dito. Dito sa may labas ng ano namin. Tapos napatingala ako dito. Ay, nakita ko. Hello, kapal ng uso ko, oh. Oh. Mamma mia. Buti na lang binuksan ko yung pinto. Tsaka buti na lang hindi prito. Kasi pag prito yan, mas maamoy pa yan. Buti na lang hindi prito. Ang lamig na naman ngayong gabi, guys. Mamma mia. Pati sa loob ng bahay, di pa kami nagbubukas ng heater eh. Bale, siguro mag-heater kami by November na. Kasi dito, nag-a-advise sila guys. Parang yung government, nagpapalabas sila ng parang advisory, parang ganon, na pwede nang magbukas ng heater. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-reason doon. Pero may naglalabas sila ng advisory na pwede na magbukas ng mga heater ang mga bahay-bahay at mga establishments. Ara, kuya, kamusta? Tapos mo na yung assignment mo? Yeah, finally. Mamma mia. Anong oras na? 7 o'clock ka na natapos, anak. Done ka na? How much water did you put? 1 cup and 1.5. Ang galing ni Sabo. Nagsaing. Okay, anak, ako na magsasalang nito. Marunong na magsaing si Sab, diba? Ang maganda sa mga anak namin, marunong sa gawaing bahay. Ito na yung alaga ni Mia. Ano yan, Muning? Ano? Wala pa yung bossing mo. Nasa trabaho pa. Mamaya ka namang hingi ng pagkain. Like this one, Social, oh. Nakagatas pa. Spoiled yan dito, kaya pabalik-balik eh. Diba? Oh, it's okay. I don't think nobody's taking care. I don't think anybody's taking care of her. Kaya nga eh, kawawa rin naman. Ang problema dyan, pag nabusog na, layas na ulit. Lalayas na yan pagkatapos. Busog na eh, oh. Yan na, lalayas na yan. Oh, ayaw nang laruin si Seth. Hi babe, mommy's home. Gusto tong ano mo, alaga mo, oh. Binigyan na namin ng pagkain. Hi babe, how's your day? Pagod. I saw your drawing. Ayun na yung pagkain mo, oh. Ay, moke, isda ka dyan. Isa naman, nagpapa-baby naman lalo. Your S was like, I want a burger. Ayan guys, sarap talaga ng isda. At kula, muni. Hirap kasi laging mag-isda, mahal-mahal ng isda. Naman dyan, tanto na. Lalayas na. Kakain na, lalayas na, ayaw nang lumapit niyan. Oh, kahit anong tawag mo dyan, di ka na, oh, tamo, lumayas na. Sama na, dito na. Sabi ko sa inyo kanina na pag nakakain na, wala na, ayaw. Kahit anong tawag mo, wala na. Ayaw ka nang lapitan. So, dito na namin tatapusin yung vlog namin for today, guys. See you again sa susunod namin mga vlog. Patuloy nyo i-like yung mga videos namin, guys, sa mga manonood. At sa mga hindi pa subscribers, please subscribe on our channel. Yun, enjoy lang tayo sa panonood ng A Bad's Life. Yun, so see you again guys, and bye.